ngayon may mga dinidiscover pa rin sila dito sa Broken Walls, you know? Iba-ibang mga experimentations pa rin yung inilalagay nila as compared sa ibang mga mapa na for me mas madaling paganahin like expanding rivers o kaya yung mga flying clouds, di ba? Yeah. Ganda nung pinoint mo na parang dinidiscover pa ano bang meron sa Broken Walls. Kasi I think nagiging point of discussion na rin na medyo pinakamalaki yung impact ng tatlong ibang mapa. Yung expanding rivers, very obvious kasi pagdating sa neutral objective, nagagamit yung buong mapa. Basically, may 10 Moskov sa game. Tapos yung flying clouds para kay Ling lahat. And pagdating naman doon sa dangerous grass ay napakadelikado talaga. Oo, yun ang parang naging mensahe ata ng mga game developers natin dito. Gusto sana nilang bigyan ng kapangyarihan yung mga non-mobile heroes natin, pero mukhang ang nagiging epekto sa ating mga professional players ay mas nabibigyan pa ng kapangyarihan yung meron na agad na mobility. Kaya naman sa Broken Walls, in-expect natin katulad, I think you mentioned this Midnight a few weeks ago, na mas maganda sa Broken Walls yung mga utility junglers natin. Yung pa rin ba ang case, week 8? I think there is a case here for these two teams, no? Siguro less likely for Onyx Philippines, even though nakita natin successful yung Fredrin ni King Kong yesterday. Parang ramdam mo talaga na medyo assassin man talaga si King Kong. And for TNC naman, nakita natin si Zaidan na may ganung flex na nakakapag-utility jungler din naman siya. So it does boil down to their pre-planned strategy for this game. Ang medyo kinakabahan lang ako is nakikita pang open yung Lancelot YSS, meron pang 1-1, meron pang Grak. Oo. And with that CC ban, natanggal na nga yung ginagawa ng TNC Pro Team na mukhang iiwan nilang bukas ang 1-1 para kay Benny Cutie. Kahapon ay nakita natin siya naglaro ng 1-1. At tanong ay gagawin ni Paul. Anong Grak? First pick Grak! Grak first pick para kay Chuck, no? Alam mo, sa RG. Alam ng mga tao na nanonood dyan din sa venue tsaka sa bahay. Yung RG ngayon, dalawa lang first pick pre. Bane tsaka Grak. Yun na yun, ano? Yun na yun. Yun na yun. Ang hirap din kasi kalaban ng Bane, no? Kung iisipin mo, minsan kakampi, minsan kalaban. Minsan yung mga kakampi mo, para rin kalaban. Oo. Kakampi ka, pero parang kalaban ka. Nakakainis din kasi. Mas lalo na pag mali yung item, pare. Yep. Pero ito may 1-1 May 1-1 ng Onyx Philippines. Pwedeng Farsa para kay Super Friends. Nakatanggal yung Angela and Zushin. These two heroes are likely to be banned out for the remainder of the series kasi pares sila naglalaro nun. Especially yung Zushin kay Lancy. For Onyx Philippines, wow! Ito yung yung old tech na Valentina na favorite niya, kopya niya nung Wild Charge pa, ngayon Tectonic Charge. Tsaka parang imposible naman kasing mataguan ka ng Grak kasi trabaho ng Grak na humarap sa'yo. So imposibleng walang hawak na Tectonic Charge dito sa Super Friends. And here you go. We saw this first. Una nating nakita mula sa Twisted Minds ang combo na ito. Yung Grak and Alice na pinakita nila nung week 8, day 1. The new technology, the new tech, yung Throne of Ruin into the Tectonic Charge combo. Walang takas kasi literal point blank initiation para sa dalawang heroes na to. And I think si Wolf, minention niya to kahapon na parang hindi na exotic pick yung Alice. At this point, it is a viable meta pick. Kapag tinanong mo yung mga teams, super strong kasi ng team fight presence ni Alice. Ibang klase rin kasi yung marami kang matatangke at marami ka rin masastan mula sa Throne of Ruin. Pero napakaagang Hilda pick mula dito sa side ng Onyx Philippines. Bakit kaya ito ang kanilang kinuha? It's to answer the Grak and the Hayabusa. Pwede ka mag-invade ng early game. Hindi ka kaya pigilan basta-basta ng TNC. Pero tama kayo, maaga kasi parang may chance mag-react itong TNC. Ideally, yung mga mage na kayang mag-zone, even yung Eve ay open unless tanggalin to ng Onyx Philippines kasi viable yan lalo sa kamay ni Super Friends. I don't think i-go si Lina here. Yung Eve ay viable sa kamay ni Lancy. I don't think i-go si Lina here kasi may Hilda. Favorite niya tapakan yung mga arrows. So medyo magiging malaking problema itong TNC if hindi nila i-address yung Hilda ng Onyx Philippines. And they could potentially take out other mage picks din dito sa ating ban phase. Pero ang Eve muna kanilang tatanggalin. And to be fair, napakalakas din kasi ng Eve Grak combo. Isa rin yan sa mga paborito ng mga mage roam tandems natin Napakadaling paganahin, no? Tapos ang mahirap kasi doon, pre, pag nailapag yung river manipulation, kapag lumabas ka, may extra 0.5 second na stun na magiging window ng inyong kupunan para samantalahin yun, di ba? Yan yung kapag Hilda ka, tapos nawala yung first skill mo, huli ka sa akin, boy.
But here we go, no? Tatanggalin na nga yung Khalid na binanggit din kanina ni Midnight. Isa sa mga paboritong roamers dito ni Brusco. Mukhang naniniwala sila na itong Hilda na ito ay may potential pa na hindi mapunta sa kamay ng roamer. On point yung mga heroes na tinatarget nitong dalawang teams natin. Like they really recognize itong mga actual threats for both sides. Kasi kapag ginawa mo pang if you're TNC, kapag hindi mo pang open yung Khalid, baka i-flex kasi yung Hilda against the Alice kasi kaya niya yung lane na yan. Pwede kayo magsipsipan sa damo. Magsipsipan kayo ng HP tapos i-regen lang nung Hilda. So yung Khalid ay pwedeng ilagay sa roam na nakakabad trip din for the Hayabusa and the Grok. Even though may pang-cancel nung Quick Sun Guard with the Earthen Rampart, yung Mighty Swing, ang nakakabad trip kasi dyan yung damage. Tapos ipapares mo sa Valentina, pwede makipagsuntukan yan 24/7. That's true. At naalala ko rin na I think Midnight, nag-a-RG tayo doon. Yes. Yung ikaw yung Khalid or Hilda, pero Khalid yun, Khalid. tinutulungan mo ako mag-clear ng mag-cut ng maaga tapos rekta jungle Rekta na. jungle. Isa yun sa mga masasabi kong viable naman na talaga na estratehiya. Shoutout sa mga Pilipino sa Riyadh Yun. na unfortunately napamalasan namin ng kalokohan namin ni Womi. Sorry dun sa Lancelot na hindi nakapag-farm. 0-5 ka muna. 0-5 syempre 2 minutes eh. Palamig ka muna dyan, ha? Malamig ka muna. Lakad ka muna. Wala pang flying clouds nun. Wala pa flying guns on yung Mazit Project X yet. But here comes the red 4 advantage para sa Onyx Philippines. Ano kayong magandang kunin dito? Harris, Lunox, Granger even. Ay! Yuri. Oh, okay. So they put the Hilda on the roam. Yung idea na sinasabi natin kanina, pang-i-invade talaga nila versus the Hayabusa. And I like this Uranus kasi maganda rin siya versus the Alice. And magandang matchup din yan na laban sa Hayabusa. Kaya mo manggulo. Pero yung Lunox ay mailalagay sa gold lane. This is to answer the Uranus para may pangtanggal sila ng kunat. Even yung Hilda actually. Wait! Gold lane, ano yung mid nila? Wait. Ano yung... Gold lane Cho? Is this XP lane Cho or is this a gold lane Cho? Gold lane Benny? Wow. Gold lane Gold lane Alice? Uy, Season 5? Parang may ibang niluluto ang TNC Pro Team dito, ha? Oo nga, naalala natin ha, yung meta ng ni Benny Q din pumasok siya. Mga Alice, Yes. Lunox, Yaret. So baka ilagay nila sa gold lane to. What if Bane? Bane ng last week dito ng Onyx Philippines. Oh. Medyo disruptive yung kanyang deadly catch laban sa mga heroes na to na very position based. Pero hindi, Ruby. Nag-normal strategy na ganun din naman yung idea. Kaya niyang i-disrupt yung mga combos dito ng TNC. Hindi pwedeng basta-basta pumasok. Even yung Hayabusa ay kaya niyang i-lockdown. Ang pinakamalaking dilemma ng Onyx Philippines is kapag napabayaan sa kusina itong Alice kasi ang dami niyang heroes na pagla-lifestealan. That's true. At ang napakahirap no, when you're up against an Alice, pag napinta niya yung second or third item niya, medyo mahirap na talagang patayin. Yep. Especially no, during the channeling of that Throne of Ruin kung saan meron din siyang damage reduction. But looking at this matchup again, ilalatag lang uli natin para sa mga nanonood, hindi walang bearing ang laban na to. In fact, napakabigat ng bearing ng ating pinakaunang match dahil upper bracket ng Team Liquid Philippines and Onyx Philippines ang usapan dito. Kapag nanalo ang Onyx against TNC Pro Team, ay wala nang chance ang maka-upper bracket ang TLPH. Welcome to Game 1 of this Best of 3 series. Ito po ang pinakaunang serye natin sa ating Sunday, pinakahuling Sunday ng regular season. Kaya kailangan tutok na tutok din ng Team Liquid PH dito kasi regardless kung 2-0 or 2-1 ang maging resulta nito ay Onyx Philippines pa rin ang hahakbang para doon sa upper bracket seed. Yep. Kaya kampi mo naman sila sa TNC. Pero looking at the game, nakita natin yung draft index kanina. Medyo malaki yung kalamangan ng Onyx because they can do this. Ito na yung favorite natin, Womi. Aray ko. Yung XP roam clear. Finally, nakita ko din. First time natin may gumawa nito, no? Oo, tsaka tingnan mo yung ginagawa ni Brusco, no? Talagang iniwang pa nilang dugaan. Ayun na. Ultimate midnight tandem. Guguluhin na, naparetry itong si Zaida. Hindi mahirap kapag broken walls. Pero ang naging problema ay nakalahati din halos yung buhay ni Super Friends. Re-respeto rin naman itong mga miyembro from TNC at i-atras na muna nila. Nagiging normal na to, no? Usually kapag may Valentina, even sa RG nakikita ko to, na parang nawawala yung priority ng mid lane clear, which is usually a cardinal sin. Pero pag may Valentina kasi parang okay lang, kahit mawalan siya ng isang minion, kasi nakukuha niya yung XP pabalik kapag umaatake siya ng mga heroes. At kung makikita natin, no, talagang medyo nahihirapan na nga si Zaida dito. Pero mukhang si Chuck, no, makakaganti lamang ng bahagya.
naninirahan na agad ang Onyx Philippines sa loob ng jungle ng TNC. Oh my goodness, ang gulo ng Onyx PH dito. Talagang chaos ang binibigay nila sa TNC. Si Zaida hindi man lang makahinga. Kaya napilitan na rin si Chakno na bumarikada doon sa mga miyembro ng Onyx PH na lalapit sa kanya. Ang masakit dito is hindi niya natin take advantage yung extra gold and XP sa pagkakuha ng vision. Siguro si Bruce kapag nakikita niya nakakuha pa rin siya ng 30 gold and XP, pero bantay sarado siya rito kay Zaida. So yung extra gold and XP na nakukuha niya mula sa clears ng minion or jungle creeps, dun lang sa jungle. Hindi niya masyado nakukuha yung mga extra gold and XP sa wave clear. Pero yung interesting noon, tagal na natin hindi nakikita itong Cho Gold Lane. Si Benny Cutie pa nga ngahawak. Panigurado yung mga OG fans ng ating liga ay sobrang saya ngayon looking at Benny Cutie using this Cho. Pero itong pagong ay sisimula na nga ng Onyx Philippines. Okay, si Trimar ata ang mamumuna. Si Kurt ay aabante na rin. Super Prince, hawak yung tech charge. Nakakalahati si Trimar pero masyado na talagang makunat yan. Baburst na rin si Lancy. Pasok din. Bruce Ko ay namatay kagad. And first blood para dito kay Zaida. Sasama si Benny Cutie. Si Gagang Kikitarget. Napatalon. Pero wave the Dragon Play. At TNC ay nakadalawa. Grabe, medyo parang memories, bring back memories. Yung play para kay Benny Cutie. Dahil dyan, TNC makukuha din ang pinakaunang pagong ng larong ito. Dinamovesan ng TNC. And ito yung masarap makita talaga sa ganitong klaseng team. Even outside of expanding rivers, yung gold lane aabot sa neutral objective. Lalo pa kasi hawak niya rito yung kanyang fighter gold. So talagang ang requirement for TNC is lumaban ng lumaban. At mukhang lamang naman ang TNC Pro Team doon. Yung burst damage yan ang gagaling kay Benny Cutie. Very respectable. Okay, binurst dito si Lancy pero napabrilliance. May ideya ang Onyx PH. Ang katanungan dyan ay magpo-force ba sila dito ng team fight? Kasi si Super Prince ay wala pa rin namang hawak na ultimate dito. Bilis ng K-Wave ni Benny Cutie. No, ito yung maganda talaga para sa isang show. Pero bibigyan na nila si Brusco for the second time. At si Lancy makakuha nun. At ibang klase yung approach dito ng TNC Pro Team na wala silang pake kung makunat si Brusco. Yeah. Bakit laging si Brusco na lang yung binibigyan nila? Kasi wala na parang kahit sino makita nila pwede na kasi wala rin namang counter answer. Ay, lumusot. Mula sa Onyx, yun lang, medyo malaki yung butas. Malaki yung exit. Yun lang, hindi in-expect ata ni Jato na makapal at hindi siya, magalulusot siya doon. Tumagos. Tumagos sa G. Ano yun? Yun yung itsura ng playoffs nila. Oo. Pasok daw siya. Pasok na sa playoffs kasi. Pasok siya. Masikip, pero pasok sila. Sige, pero pasok pa rin. Pero at least yung tectonic charge ngayon, kung hindi naman kumabit sa pader, ay refunded 50% ng cooldown. So we could just expect na meron naman ulit tectonic charge dito si Chakno. Maya-maya lamang. At mukhang tumatahimik na ang Land of Dawn. TNC Pro Team pa rin ang nakakalamang. Halos 1,000 ang kanilang hawak. Pero mukhang pumapapur ata sa bagal yung Onyx Philippines. Nagkakaroon ng gold din si King Kong. Pero ang hawak naman kasi ng TNC ngayon is sila yung nagdidikta ng tempo ng game. Kasi kapag tinignan mo yung lineup ng Onyx Philippines, parang mas gusto nila yung mga skirmishes, yung sila nag-start ng pick-off, especially with the catches na meron sila, yung Mountain Shocker, yung I'm Offended mula kay Kelra. Other than that, puro hampas lang mula kay Super Prince, hampas mula kay Brusco. But if you're TNC, ang dami mong ways para mag-start ng laban. Oo, physical, magical, stuns, at iba pa. Pwede ka pa nga sipain ng gold laner. Di ba? Isipin mo yun, no? Dumating na sa punto, pre. Napati yung gold laner mo, may set up na, initiator na. Pero nasipa ata si King Kong. Papasok din dito. Si Trimar! With a German Rumin! And si Zaida ay nakakuha na ng kill at Chango as well. Ay makakapitas ng isa, dalawa ng miyembro. From Onyx PH at tumumba. And si Zaida ay malayong makukuha ang pagong na ito. Grabe pagpasok ni Trimar, ulti agad. Oo. Wala nang patumpik-tumpik Walang intro, pre. Walang intro. Pagkasabi, Trimar, ulti agad. Ulti agad at napakaganda na naging play na yon mula kay Trimar. Pero hihilain siya dito ni Kelra. Delikado lamang ng bagya pero alis pa rin. Medyo may kakunatan. Ang hiakap din talaga, men. Ito na yung makabagong Teknolohiya. Teknolohiya talaga. Teknolohiya. Kinukumpara nga nila ito sa isang Uranus pero extant. Oo. Di ba? Ano yan, men? Pinaghalong Uranus at Esme. Di ba? Nagsawa na yung mga developer eh. Ang daming Uranus at Esme sa meta. Dagdagan natin isa pa. Isa pa. Ayan. Nagsama na sila. Ay. At ngayon mukhang mag-i-invade naman ang TNC Pro Team. Lolo po ang kanilang gold team mula 1,000 all the way to 2,000. Aray ko. Grabe, nakakalamang na. Looking at our Infinix in-game equipment, itong show na ito ay naka-war axe. Yep.
Aray! First item, War Axe. Ano din kasi, tank Cho eh. Kapag tinignan mo ang trip ni Benedito is yung mga sustained na laban. Even though initiator siya technically sa team fight, pwede kasi silang magtagal sa isang skirmish. Baka malay mo, umabot pa yung pangalawang sipa. Pero ang kinagandahan dyan kasi, may one time din na tinesting ko to, ang sakit kasi nung Cho. Kahit tank, parang nararamdaman nung nanunuot yung mga sipa niya. Oo nga. Tapos, medyo makapal yung ano niya, medyo makapal yung spell bomb niya na. Oo nga pala. Tsaka yung yung only pass na passive niya, di ba? Kapag naglalakad-lakad siya, merong may extra damage, di ba? Oo, tama. Ano yun, may physical damage reduction kapag tumama. Oh, tsaka yung I would say no yung spell pump din na galing nga dito sa War Axe ay nakakatulong din Yes. kung marami siyang matamaan ng kanyang Jeet Kondo. I think last time nakita natin itong War Axe build kay Ryzen pa nung season 9 Tagal na. ng playoffs, and then nakita natin yung Cho Gold Lane mula sa BTR sa kamay ni Eman. Wow, at ngayon no, mukhang re-recta pa ata si Benny Cutie patungong Brute Force Breastplate. O pwede rin ng mga iba pang items kasi maraming patutunguhan. Yung Ares belt. Ganyang belt na yan. Mukhang tutuloy pa nga nila ang pagong na ito. This is the last third of the game at ay nahawakan lamang ni Trimar TZ at Kirk. Trimar na lang pala. Oo. Yan na yan. Tapos si Trimar yan. Basta pag tinawag ng TNC, ulti agad! Ayun na, nagamit din yung Shadow Kill at nag-ulti kagad! Nagamit din yung Wow! Dead Charge, tatlo na tamaan! Kailangan ngayon, kailangan Super Prince as well ay lumayo na. Ngayon naman ay si King Kong ay pupunta na rin sa kanyang orange buff pero ayaw talaga siya tantanan. Very cute dito, yung may sticker pa. Si Kirk ay nabugaw din at pwede actually nilang basagin yung torre sa itaas kung gugustuhin nila. May nakakagulat kung ikaw yung Onyx Philippines, yung intro ng TNC parang di mo pwede ma-judge. Oh. Kasi ulti Ulti agad. agad. Tapos wala ka na magagawa. Parang kailangan mo ng digi para makaresponde. Kasi pagpasok ng Throne of Ruin, parang ayaw mo naman i-flicker. Kasi parang kaya naman saluhin. Kaso pag tinamaan ka na, may tech charge na kasunod, may Hayabusa na magsashadow, tapos may Ruby Didi pa. Na possible mo lang kailangan. Although wala naman siya flicker, pero... Di ba? Ito nga, no, parang trip back to memory lane. Benny Cutie And finds the wave, the dragon in you. Ang huling beses na nilaro ni Benny Cutie ang hero na to was in October 1, 2021, NXPE versus Echo. At ngayon, October 12 ng 2025 ay nagbabalik itong show goat lane ni Benny Cutie. Kami ba to? Parang 4 na taon na halos. Grabe. 4 na taon na. Oh, kami to nakalaban namin yung Golden ni Benny. Oo. Kayo pa Season yan. 8 eh. Oy, by the way, Midnight, ikaw ang nagbigay ng fourth place sa NXP. Tama na. Yun ang pinakamataas Okay na. na na-achieve ng Nextplay noon dahil sa'yo. Maraming salamat, Teletigers coach, Wumi. Wag ako. Grand finalist, by the way. Nag-choke ako sa UAAP. Huwag ka magalala ako din. Grabe. Grabe. Ito, ngayon lang ako nakarinig ng live broadcast na nagigling sa isa't isa. Ginigling sa isa't isa. Nagbardagulan nga. Bardagulan lang. Wait, ako, bardagulan din. Ayun na, binardagulan na nga dito si Super Prince. Shadow Kill, pinagsaluan ng 3. Shadow out! Pero buhay pa rin naman itong si Super Prince. 18 seconds para doon sa malaking objective. Oh, that's the first lord of the game at hawak pa nga rin ang Kirk. TNC lead. No, medyo delikado si Kirk dito. Naharangan, naku po, sarado ata. Andito yung 4 na miyembro from TNC. Kaya lang kasi masyadong makulat din itong Uranus na ito. Gusto ka niya yan eh. Yung mga continuous damage at hindi siya basta-basta matutunaw. Pero may push na rin na ginagawa si Benny dito sa baba para nagsiset up na para sa Lord. Naka-slow push na. Sabi ni Kirk kanina, sarado. Sabi ng TNC, kunat. No. Tapos ngayon, no, mukhang Oy, plano. Ang dami. Sumipa, flicker, nagamit din. Pero pinagtulong-tulungan siya ng Super Pound. And King Kong with a kill. Pero burst ata magiging goal dito ng TNC. Sapat ba yung oras na nabili dito ni Very Cutie? Aabot din dito. Super Prince, walang tinamaan. Shadow Kill. And this time, ay si Side ay nakakuha na ng Lord. Kasama pa si Super Prince. Pero mamamaalam din dito si Lancy. Lalaban na lang dito ang Super Fast. Gusto nila makakuha ng isang kill. At si Trimar ang napatay. Si Chanto ay habulin. Safe inside Pero sabi nila, sige, atrasan na lang natin at agawin na lang yung purple. At mukhang mananakawa pa nga sila, no? That was Onyx Philippines na mukhang hindi magagamit yung Lord ng TNC. Yeah, I think masaya pa rin naman yung Onyx Philippines dito as much as maganda yung ginawa ng TNC na na-punish yung ginawa nila kay Benny Cutie, nakakuha kagad ng Major Lord objective. This does delay the game for Onyx Philippines to the point na makahabol si King Kong, maging totoong funnel yung YSS. But the thing is, if you look at TNC, parang wala rin problema sa kanila umabot ng late game. In fact, itong tech
technology ng TNC is a counter against the Funless threat. Kasi isang huli lang ni Trimar or ni Chakno or even ni Benny, pwedeng mawala yung YSS. So if you're on the Philippines, kahit na-delay yung game nila, they still need to find ways to address this combo mula sa TNC. Parang at the end of the day, kasi isa din lang naman yung traceless eh. Oo. And yung timing ng tectonic charge at pati na rin ng Throne of Ruin ay severely different. You have to choose kung ano yung iiwasan mo kung ikaw si King Kong. At ngayon mukhang patuloy yung pagpupush ng side ng TNC Pro Team. Kanina pa nila hawak itong 3,000 na gold lead na meron sila. Pero para bang hindi na ito lumalaki against Onyx Philippines? May palag na eh. Kumbaga, pwede nang lumaban dito yung Onyx. Yung sustain nila is enough for it to actually threaten against TNC kasi baka biglang magkaroon ng Mountain Shocker mula kay King Kong, Stolen Tech Charge mula kay Super Friends. Hindi na pwede yung ginagawa nila kanina na kapag nakita nila yung si Brusco, pwede nang bigyan kasi may sagot na mula sa Onyx Philippines. So it's a matter of positioning, lalo yung team fight initiation and also Lord dances between these two teams. Oh, at makikita natin sa mga Lord Dance, itong Hayabusa na ito, our jungler from TNC Pro Team using his Infinix GT30, experience victory for every madlang gamer. Kita naman kung gaano ka-smooth itong Hayabusa sa kamay ni Mama Coco at pati na rin ng Infinix GT30. Ganyan pala gumamit ng Hayabusa. Kaya ko rin yung ganyan eh, pero yung ganyan sige kagwapo na. parang hindi eh. Hindi yung Sige ganyan na. kapogi parang hindi eh. Hindi kaya gayahin. Okay, naiintindihan naman kita po rin. Alam mo naman, yung kapag tinatanong nila kung paano yung ganyang gupit, di mo naman pwedeng Sabagay. Oo, itamay. ganyan kagwapo. Tsaka pag si Burits ang kinalaban mo, magpo-posing kagad yan. Oo. Kanina nagpe-flex sila, di ba? Pwede natin ilaban si Burrito dyan. Pwede. Pero kung pipili ako ng pambato mula sa caster, si Naisu. Naisu talaga. Si Naisusulat, naisusulat. Naisusulat natin yan. Any bodybuilding type, yan ang pambato natin. Yan yung literal kapag bumangga, giba. Giba. Tama. Well, kapag bumangga ngayon ang TNC Pro Team sa Onyx Philippines, ay pakiramdam ko ay kayang-kaya pa rin naman nila as long as tumama yung mga tectonic charge at pati na rin yung Throne of Ruin at mukhang babakuran na nga rin nila ang pangalawang Lord ng larong ito. Pinakaunang Lord at ang tatlong pagong ay na-secure ni Zaida para sa side ng TNC Pro Team at napaka-importante ng Lord na ito dahil kanina pa nandito sa 2,000 to 3,000 yung gold lead nila. Ang mahirap dito, kailangan nila ng extra factor sa team fight. It has to be Kelra. This Ruby has to make it work for Onyx Philippines. Kaso ang hirap kasi yung i-hook namin, Joe, Croc, may mga immunity and May mobile din Alice. si Benny, pwede siyang puntahan, may Kanya punish yung with Lunox the Throne of Ruin. Yung Lunox, mag-purify lang tapos mag-brilliant. So medyo mahirap din talaga. Yung Hayabusa napakalayo. So ang sikip ng angulo ng Onyx Philippines, parang yung pinagdaanan ng TNC para makapasok ng playoffs. Oo, ang hirap nito. At saka nakakatakot din kasi yung lineup ng TNC. 5 miyembro sa kanila, pre. Yung pagpasok ulti kagad eh. Oh. Yun eh, pasok ulti kagad. Walang intro-intro eh. Walang Nang intro. Rekta na sa mga gusto nilang gawin at Onyx Philippines. Hahawakan ni Kirk ang Lord na ito at ginagamit na nga nila yung feature dito sa Broken Walls na pwede nilang isayaw sa iba't ibang angulo. Oo nga, sa ilalim nila pinapadaan itong Lord na ito, Kirk. Kung sino yung nagamit yung Bruce, kung sino magiging target nila. And this time si Chakno ay nakaibabaw na. Pasok din si Tremor. And si Gwen. Oh my goodness! Napatay ang jungler dito ng TNC. Pero mamamanap din naman siya. Doon sa naging proseso, Lancy Ang nakakuha ng Lord. Kinakamatay sa Conic PH. Ang tanong makakatakas ba? Tatlong napatong ba? Buhay pa rin naman itong si Kirk and si Kera. Pero dediretso na sa gitna itong si Berry. Grabe, Lancy! After all the criticisms, he performs like this in week number 8. Hindi pa tapos ang laban ha ngayon. Kaya hatak din dito si Kera. Nabitawan yung Brilliance. Si Lord ay nasa may bandang ibaba 8 seconds para kay Prince at Brusco. And aabot naman sila bago tumama doon sa Torre itong Lord. Ayaw pa ibigay ng TNC Pro Team yung Lord na yun. Kahit nawala si Zaida with a crucial play mula kay Super Flex, ay nagawan ng paraan ni Lancy na siya makakuha. By the way, sobrang ganda nung angulo na napili ni Super Prince. Also, utilizing yung broken walls. Pumasok siya sa loob ng Lord with the flicker under the tectonic charge. Naabot niya si Zaida, nakapag-double na siya. Even though nasipa siya ni Benny Cutie, he's done his job. He's taken out the jungler. Pero, nakalapit si King Kong kanina. Pero si Lancy, men, saktong-sakto. Hindi ko nga alam kung anong spell or anong skill. Yung pumatay ng charge! Ayan na sakto din yung take charge. Si Goodbye, mabubuhay. Pero pinagtulong-tulungan na lang Super Family. At nagamit ni Lancy yung kanyang ultimate. At
At si Trimar ay mamamatay. Buhay ang pamilya. Naghahabol sila dito. Super Prince, napakatindi na rin ng damage. Kailangan na rin lumuyo ni Lancy kasi wala na rin naman siyang brilliance. Yeah. At na mabubuhay pa ang ilan sa mga miyembro ng CNC. Yun lang din yung problema ng Onyx, di sila pwede mag-overstay. Even though si Trimar ay nakuha nila, again, nandito na yung damage ng Onyx Philippines. Kaya nilang labanan etong TNC, pero it has to be very quick. Kailangan pagpasok, set, patayin kagad yung target. Kasi kung nag-overstay sila, under ka pa rin doon sa threat ng mga crowd control or mga stunts ng TNC. Pero maganda to for Onyx Philippines. Nababawi nila yung momentum. Nakikita nila na ito yung mga angulo dapat nila i-take. Ayun oh, di ba? Sobrang ganda ng pagpasok. Kaya lang ang problema ay nahuli din siya. Napakaganda ng Oh my pagbawi. God! Tingnan mo yun! Isang chaos, Yung chaos, darkening lang. oo, yung darkening yung umaabot pala. Oo, ito percentage health damage ang nanggagaling sa Chaos Bolts na yun. Kaya naman TNC Pro Team, no? Nagamit pa rin nila yung Lord na yun kahit papano, pero wala pa rin inhibitor turrets na bumabagsak sa larong ito. 16 minutes in already. Paba na paba ang ating game number 1. At unti-unti na nga nakakabawi dito ang Onyx Philippines, pero hawak pa rin ng TNC Pro Team ang 4,000 na kalabangan against Onyx. Yeah, problema nila dito yung mga makukuha na frontliners kasi ang daming blade armor sa side ng TNC. Oo. Dito kay Trimar, kay Chakno, and si Benekid dito ay sabihin natin kahit bumababa yung kanyang damage, naka-hybrid naman siya. Meron siyang brute force dito, may true damage with the endless battle, kahit paano nandoon yung damage. Pero ang pinaka-importanting aspect sa kanya is yung catch eh. Yung mahuli niya yung target na hinahanap dito ng TNC. May parang ang daming walking win condition sa totoo lang nitong team na to. But for Onyx Philippines, meron namang heroes sa kanila na willing mag-suicide. Nandyan yung Uranus, nandyan yung Hilda. Pero again, it has to matter. These windows na nagagamit ng frontliners nila, kailangan may mahanap silang pick-up. At ngayon mo, sisimulan na nga ng TNC at Onyx Philippines ang Lord na ito. Hindi pa naman ito ang Evolved Lord, pero may chance ang umabot tayo sa punto na ipag-e-evolve ito ng dalawang koponan. Tatambay na yung mga pwedeng magbigay ng vision, pero mukhang i-reclaim ni Brusco ang ilan sa mga lupain ng Onyx Philippines around this Lord pit. Pero halatang bumibili lamang sila ng oras at may ibang laro pang nilalaro yung mga ibang miyembro ng parehas na koponan. Ang ganda ng clear wave na ginagawa dito ni Benekid sa may bandang ibaba, no? And ngayon naman, nakapag-purple buff na si Saida, so ready na siyang sumama kung ano man ang mga mangyayari dito. Yeah. Tsaka dito sinisigurado na walang ibang weird angles na makukuha dito Onyx Philippines. They've covered the right side, left side na lang. Yung pwede na makita. Oh, Ay! na-force yung Order of Brilliance. Ay, naku po, walang tinamaan yung Sword of Ruin. Magkakataon nata ng Onyx PH si Benny. Pwede siya sumipa dito, pero si Bruce kasi nakaharap sa kanya, kaya na nahatak na! Itong si Trimar! Mabubuhay ba siya? Yes, sir! Sikat atake pa sila dito. Trimar ay makakatakas naman. And this time ay ang Onyx PH ay pinapalayo na ang mga miyembro dito ng TNC. Grabe, walang mamamatay sa pamilyang to, ha? Oo, pero napag-purify na rin si Lancy at mukhang alam iyon ng Onyx Philippines at umuwi pa nga yung Alice pero hindi nila iba-burst ang Lord. Iba na si Benny QT ay gumagawa pa ng threat all around the map habang sinasayaw na naman ito. This is already the Evolved Lord. Nakapag-evolve na habang nagti-teamfight at mukhang sasayawin na naman ito ng Onyx at TNC. May nagpaplano ang tanong kasama ba sa aeroplano yung Joe dito ng TNC, pero I would say mas big deal yung nawawalang battle spells sa side ng Onyx Philippines. Yung Purify kay Kirk, susceptible na siya sa sipa ng ni Benny QT, and even yung flicker ni Super Prince, wala yung steal ng Tectonic Charge with the flicker combo mula kay Valentina. Uy, ayan na, pinagpaplano na talaga. That was a flicker burnt from Benny Cutie. Hindi tumama yung gusto niyang ibato kay King Kong because of that traceless. Pero again, walang jungler dito ang Onyx Philippines sa Lord na ito. Alam niya ng TNC Pro Team. Narinig nila nag-retry yung YSS, kaya umaabante ngayon yung TNC. Oo, kaya ata nilang sinipa na. Itong si King Kong, nakabili na rin ng immortality, pero masakit na rin yung mga normal hits. Kung sino yung nagamit ni Brusco, aanalayan na niya yung mga miyembro na iwan, pero si Kirk ata may iwan sa aeroplano. Side ay papasok din. Pero masyado siya malayo din. Super Fresh para Kel. Hakabul ang TNC Pro Team, pero si Kel nandun with a sustain. Habang si Triman ay nandun din. Shadow din kasama pa ng tech charge. Ilalaban na ito ng TNC Pro Team, pero may pa rin naman 4 na miyembro ng TNC ng Onyx Philippines. Si Kiray nakakuha ng kill flicker from Jack. Pero si Benny Cutie naghahanda na magiging plano. Si Pai nagamit niya. Kaya lang mamamaalan din ata. Pop yung Emo. Kailangan matras si Saida. Baba ng kanyang buhay. Prince, may flicker At dalawa ang kanilang napatay dito ng Onyx PH. Ibang klaseng sustain mula sa Onyx Philippines. Kaya naman hindi nakakuha ng kills ang TNC Pro Team at agara na kasisimulan ng side ng Onyx Philippines ang Evolved Lord na ito. Nandiyan si Saida. Nakita siya ni Brusco. Makakapag-quad shadow pero mukhang mapapauli na rin agad. Ang taas pa ng buhay ng
ng Lord, pre! Ay, binalikan pa. Pero masyado atang ipin. Shackle. Ito si Oh! Shackle. Meron naman siyang immortality. Si Zaida ay nakakuha pa. Nakapas ata ng Lord. Pero mamamatay itong si Chaka. Zaida! Lalaban pa rin si Zaida. Mababa ng buhay ng mga miyembro dito ng Onyx Oh, PH. no. Pero si Benny Cutie nag-aapang ng pagkakataon. Nagbabadya ang bagyo! Nagbabadya ang bagyo! At si Kiko ay nahanap niya! Ayun na, ipapaplang yung immortality. Sapat nyo ata yung kakayahan. Pero nakabili ng Winter's Crown. Makaka-place the down. Pero hindi siya makakaligtas sa pangil ni Zaida. Flicker from his friend. At si Zaida na ng kill. Dalawa na kagad ang kanyang napitas. Oh my goodness! Isinama pa nila sa hukay si Kirk. Tatlo, actually, apat ang napatumba mula sa Super Farm. Oh, Benny, Zaida, grabe yung paghunting nila kay King Kong. Yung timing nung Jeet Kune Do into Way of the Dragon, binake nila yung Traceless, and after the Winter Crown, there was still a shadow latching onto the YSS. Wala, kaya ba nila tapusin to? Si Triman ay pumasok na. Buhay na si Cruz. Pwede nila hawakan yung mga minions dito. Pero nandun yung brilliant